Hindi niya binanggit si Santiago Speaker Romualdez dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Santiago para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. So maliwanag mga kababayan na tatlo lang sila nakakalam dito. Pagkatapos ipagmalaki noong 2024 ang more than 5,500 flood control projects, sa 2023-24, biglang nag-iba ang sinasabi ngayon sa Zona 25. Pagbasdaan ang mannerism ni Bongbong, ang bibig ni Bongbong Marcos habang nagsasalita, yun daw ay epekto ng cocaine. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Nante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at lumuto. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magpumuli. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the goals. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ikaw ang mayor. Oh. Sinungaling na presidente ito. Maliwanag na sinungaling. Sila nagdakaw sa panghero. Sige, tuloy natin. Bata pa lang, ito ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Bata pa lang kami, ni Bongbong, alam na namin, ang buong pamilya, ang problema sa kanya. Batid ko na nag-drug siya. Amy Marcos, yung kapatid na sabi ng nag-drug. Kaya hindi pwede magpatuloy ito dahil ang nag-drugs o palaging high sa cocaine, hindi na tayo pwede, puro mali-mali lang ginagawa. Puro liwanag na, tapatan, niluluko tayo. Ninandakaw ka ba ng bayan, harap-harapan. Tuloy natin. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte, na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Ipapakita ko sa inyo ang mga project sa Ilocos Norte. ICI, dalawa lang pinakita, palpak na. Pero makita nyo mamaya kung gaano kasama ang mga proyekto ron. That's in Ilocos Norte noong November 13. Dalawa lang pinakita, yan ang pinakamaganda nila. Kamay lang natatanggal na yung semento. Nueva Era, Ilocos Norte. Yun lang pinakita. Tapos, iba pa. Annex completed, by the way, for your information, all the projects in Ilocos Norte are paid in advance. Lahat sa buong bansa, paid in advance, kaya marami silang pera na kolekta. Tuloy. Ilocos Norte lang na ito. Wala pang Bulacan, wala pang Mindoro, wala pa yung iba. Oh, paano yan? Sa Ilocos Norte lang ipapakita natin. Kababayan nyo. Niloloko na kayo. All paid in advance.
Yan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ghost Project, Substandard, the province of Bongbong Marcos and District of Congressman Sandro Marcos. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-imbestiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gabo, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Patsan River na sira agad. Ito sir, pag-speaker ko eh. Kung sir, lagyan lang ng parang mga simpay na okay. Kung sir, bali pangalawa na ito. Kung sir, yung dati kasi nasira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Bali, 1 year lang. Ang nalaman nyo, mapag-isang taon na sira ko. Ilocos Norte lang po ito. Ganyan mga proyekto nila. Paid in advance. May mga date pa yan. Pagsan River, Ilocos Norte. Substandard. Pulo River Poblacion, Municipality of Adams, ilang buwan pa lang, nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Yan ba yung ano? Yan ba yung the best president? Completed. Nasa record. Naka-record po sa Public Works and Highways na bayad na lahat ito. Puro substandard, puro ghost project. May date yan. Nandyan yung mga date. Sige, tuloy. Saan? So, lahat ng project ito na fully paid, may project completed as per record, completed paid. Sige, tuloy lang. Substandard na naman. Sa Patsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, tumubo na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado ito sa mga turista. Pati daan, naapektuhan na. Lahat mga Marcos, kupan. Ito, completed lahat. Sa record, all paid, completed. Hindi lang alleged to, completed with record. Another sa Pagudpod, papuntang lungsod ng Adams, madadaanan ninyo ang sirang tulay. Pakiayos naman sa kontraktor, delikado na mga sira, nakatiwangwang pa ang mga bakal. Papunta naman sa Windmill sa Barangay Taliporo. Tingnan ninyo ang revetment na nasira. Kakahiya naman, nakikita ito ng mga turista na dumadaan sa area. Pa-check na lang din po ang ginagawang flood control sa Poblacion Municipality o Pasukin. May reklamo kasi ang mga residente. Nasa isumbong ng Pangulo website din ito. Another ghost project, anomaly. Marami pa yun, ha? Because they have less than 200 flood control project in Ilocos Norte. Marami pa yun, pero tatagal tayo, kaya shortcut na natin. Another ghost project, anomaly in Ilocos Norte, December 29, as Daily Tribune. Ayan. But residents of Barangay Caparuan, Tintig, Ilocos Norte are staring at today is not a bridge, but a concrete piles rising from the river. Even as government records show, a 28.46 million project Facebook
as completed. Completed na raw yan. Yan ang mga project nila sa Ilocos Norte. Unfinished pero paid. So maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw na niloloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Tuloy lang. Ang kontraktor, karamihan, yung tinayo nilang mayor sa Lawag, si Alcid, bawal yan. Pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na. Paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Naka-record. January 30. So lahat naka-record po. Wala akong nilabas dito na hindi naka-record. Sige, tuloy mo. Ayan, ang Megapolitan ay owned by Mayor of Lawag. Lawag City of Bongbong Marcos. Paborito na ng kontraktor. Lawag City Mayor, favorite kontraktor. Wala lang hiya-hiya ito. Bigyan ng bilyon. Flood control. Hindi na alas completed yung mga yun. Bayad na, may date eh. These are all the projects in Ilocos Norte. Oh. Kung hindi ghost project, substandard. Kanina kasi wala. Meron ako ilalabas na kaisa-isang AI video dito sa presentation na ginawa ko. AI lang ito para maliwanag. Mr. President, the country heard your promise. Now we're watching your choices. Noong 2024 SONA, ipinagmalaki mo ang 5,500 flood control projects. Pero nang dumating ang baha ng 2024, Mother Nature fact-checked your numbers. At pagdating ng 2025, unti-unti nang nabuo ang larawan ng katotohanan. August, lumabas ang whistleblowers. September, DPWH engineers testified sa Senado, ghost projects, kickbacks, bilyong insertions. At ang pinakamalakas na pasabog, a video from Zaldico naming you and Martin Romualdez as the masterminds behind 100 billion pesos flood control insertions. After that, everything snowballed. Now, the DPWH and the ICI, ang mismong fact-finding bodies na kayo ang nag-create, are recommending plunder charges against Martin Romualdez at Zaldico. Pangulo, this isn't politics. This is credibility. You said walang sasantuhin. You said the truth matters. Then let the truth cut close to home. If you want to save your presidency, start with Martin. Maliwanag po na binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Hindi pa up to now. Dahil pinsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Nag-testify si Gutesa, hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Gagamitin nila para hindi dahil yun ang nagturo sa kanila. So si Gutesa nakatago na kay Martin Romualdez at plano nilang gamitin
pag pinahal sila sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil ganun na rin. Start with Martin Romualdez. Wala, Because up to now. justice only matters if it reaches your own family. Pangulo, the nation is watching, and history won't forget who you choose to protect. The nation is watching, history won't forget. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa Flood Control Project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noong 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongreso ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Correct? Pisamboy. Maraming salamat, Congressman Naigaya Lise. Sana marami gagaya sa'yo, si Manong Chavito. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger, pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukain na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumantan ni Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo. Manong Chavez Simpson. Ang reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 Patay budget. ka ngayon. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, Manggabian recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Yan ang sinasabi Pinaprubahan namin. pa din niya. So pinirmahan pa rin. Alam na niya na i-scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak ni Saldico. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggalan niya. Tinanggal, kuripot itong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So inapurbahan pa rin yung
98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang mga empleyado, lahat. Hindi na galing sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron silang sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala ba kainig ngayon? Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala lang umiibig sa Senado. So bago lang ano ba? 19 billion was ordered back. And then paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa, ito yung DA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala ng pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa DBL, and lahat ng department mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirma niya. Hindi ikot to, kundi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By come, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba, almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Sandy at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos yan, pupunta na sa General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirman na ni Presidente. So dito, nandyan pa rin 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuhan to. So wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed, ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente. Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion. Ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At ang 100 billion na siningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang
ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention, he scrutinized it. Yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, ganun ang pag-ikot to. Now, magician ka ako. Now you see 74 billion PhilHealth sa DEP. Now you see 74 billion PhilHealth sa Congress. Now you see 74 billion PhilHealth sa Senado. Now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth. Sa proposed GAA 74 billion PhilHealth. Pagbalik sa kanya, nawala. Now you see, now you see, now you see, now you see, now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan, magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag, nandito na ang prueba lahat. So mga abogado, alam nyo lahat to, nandiyan na ang prueba. Sa administration of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cousin of BBM, for Bongbong Marcos BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion desertion, of which they delivered to Bongbong Marcos. 25% to be. Next. Sa susunod na makita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan po ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang. Nako, isa rin yun. Si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Yan. Oo, grabe. May pangiti niyo. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kapit. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Nakapart na ganito. Yan na yun. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Ang kapal na Marcos mukha, no? Tapos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang ano? Wala ka talagang... Wala ka talagang... Ngayon, marami nang alam eh. Wala ka talagang... Wala alam si BBM. Claire Castro nagsasabi. Panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Saka ng korupsyon. Yes, I agree. At ang MIF, oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre. Teka lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? Urgent nga. Urgent. Urgent. Ganon? oo. Tingin mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yun ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat ganun, partner. Di ba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, naku, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito nakaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent, pwede madaliin. Meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, last na banat niya kay BBM. After 13 days, Claire Castro was appointed YOSEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ang pagsasampa po ng Kaya naman mga ano. kailangan po talaga ng ebidensya.
At alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang at hangis na gamit. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, boss. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga allocables ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay ito sa National Expenditure Program at naibigay mapunduhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. Ang pork barrel, basta iba na ngayon. Ang pangalan niya, allocables. But the same dog, different colors. Iba na pangalan eh. So, ang mga allocables, 14 lang to. Halos lahat ng congressman may allocables. Kabayan, wag tayo pumayag. Binabastos na tayo. At dami ng ninakaw, may allocables pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan. Pinirpahan pa rin ni Bongbong Marcos. So, wala dito. So, itong ibig sabihin nito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng this is pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So, itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakaboy, binibigyan ng malaki. So, top 14 lang ito Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha. Kaya, walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth zero. Dinakaw nila lahat, kinuha, taong perang bayan. Yung PDI, mangyari, kawawa ang ating bansa. So maliwanag, mga kababayan, na linuloko na tayo itong nabubuno na tuliro na dahil nagdra. Bukod pa ito sa insertion, ang program funds, ayuda, bakit nauna ang pagpundo sakalang hahanap ng item sa NEP. Mahanap sa NEP ang mga ito na nasa NEP. So, ang susunod na video ay ito ng mga ghost project at palpak na flood control. Ghost project at palpak na flood control.
Nangyari sa Cebu. Hindi ko iniibig siya. Grabe no? Sila dito Metro Manila. Relasyon na. City Hall lang. Sa Palok? City Hall. Dahil sa pagpak ng mga proyekto sa Bulacan, doon nanggaling lahat ng Ito yung paborito ng vlog ni Bintag eh. Hirap po kasi sitwasyon namin. Kasi yung anak namin nag-aaral. Tumitigil. Ganun sa mga 19 years kung lang sa Israel. Ang sakit. Wala na sa kami ng isa. Hindi mo kami wala. Sira ito namin nilagasan. At isa kong kami nilagasan. Nakalit sa ito. Hindi ko kami napunta. Wala internet. Ano yung ang ginagawa? Dapat ibalik nila yung pondo niya, ipagawa ulit. Ang kakapal ng mukha nila sa sarap ng